Saklolo. Matagal nang nakasara ang silong na ito, mahigit 10 taon na. Paano magkakaroon ng tao? Huwag mong ibenta ang kuya ko. Ate, nakikiusap ako sa inyo. Kakabenta ko lang ng supermarket sa syudad para pambayad utang. Ngayong gabi lang ako pumunta sa lumang bahay para maghalungkat ng mga lumang gamit sa silong. Sino kaya ang sumisigaw ng saklolo? Sino? Namatay na ang batang ito, halos mamatay na sa gutom ang pamilya. Ibenta ka para makabili ng 3 sako ng bigas. Iyan ang iyong kapalaran. Estang ina. Ah! Saan ito? Bakit ang paligid ay puno ng alikabok at amoy ng kawalang buhay? Bakit ka umiiyak? Wala na ang mga magulang mo. Ilang taon ka nang inalagaan ng pamilya Shen. Ngayon, ano naman kung ipalit ka nila sa ilang sako ng bigas? Ang tagapamahala, nakita mo naman ang bigas. Malinis naman ang itsura mo. Ipadala ka sa bahay ni Ginoong Kian bilang katulong. Kung hindi ka magustuhan ng Ginoo, ibebenta ka na lang sa Chonlo, hindi pa rin lugi. Kuya, ayaw kong pumunta. Makakapagtrabaho ako. Kaya kong maghukay ng mga ligaw na gulay. Kaya kong magdala ng tubig. Pakiusap, wag mo akong ibenta. Tumahimik ka, ayaw mong pumunta, kaya ba papagutom mo ang anak ko? Noong sinaunang panahon, nagbebenta ng tao sa mga bahay aliwan. Hindi ako nananaginip. Dalhin. Dalhin. Aha. Sandali, nakakainis. Sandali, nakakainis. Nakatitig lang ako habang binibenta siya. Hindi ko kayang gawin yan. Huwag magpanik kahit hindi ko alam kung anong dinastya ito. Hindi ko rin alam kung paano makakauwi. Pero lalo na sa di pamilyar na lugar, hindi dapat matakot. Kapag natakot ka, sasamantalahin ka lang. Sino ka? Isang pirasong tinapay na lang ang natira sa bulsa ko. Nanay, matamis nga ito. May mantika pa sa loob ng tinapay. Ano kayang mayamang tao ang kumakain ng ganito? Binili ko ang dalagang ito. Ano ang gamit mo para bilhin siya? Kailangan niya ng 3 sako ng brown rice. Sa tingin mo, sulit ba ang pirasong ito para sa 3 sako ng brown rice? Itong malambot at matamis na biskwit ay inaalay para sa Ginoo. Ang gantimpala ay tiyak na higit pa sa 3 sako ng brown rice. Hehe, bata. Ikaw ay dayuhan, di ba? Narito ang teritoryo ng puok ng pamilya Kian sa bayan ng Heishi. Kinuha ng pamilya Kian ang tao. Kinuha rin ng pamilya Kian ang biskwit. Kung gusto mong mang-hold up, buti na lang may dalang lighter. Sa panahon ngayon, kailangan ng flame para magsindi. Paano kaya niya nagagawa ang fire starter? Isang galaw lang ng daliri, nag-aapoy na. Baka nakatagpo siya ng espiritu. Ulitin mo. Itong dalaga. Ulitin mo. Itong dalaga. Binili ko siya. Sino ba talaga ang taong to? Biglang nagliyab. Sobrang kakaiba. Dalhin mo ito pabalik bilang ulat, ang tao ay akin. Talagang harina, talagang asukal. Mabuti at marunong ka, bata. Walang bagay sa Blackstone Town na hindi alam ng pamilya Kian. Mas mabuti pang huwag mong ipaalam sa akin kung saan ka galing. Evie, mas mabuti pang huwag kang mag-usisa. Evie, umalis ka na. Kahit binigay ko na sa iyo ang tao. Ngunit ang damit na ito sa kanya ay pag-aari ng pamilya Shen. Umalis ka. Ginoo, ako si Shen King. Wala akong pera. Wala ring pagkain. Binili mo ako. Simula ngayon, ang buhay ko ay sayo na. Ayokong kunin ang buhay mo. Ayoko lang makita kang ibinebenta. Na-detect ang taos pusong pasasalamat. Matagumpay na nabind ang sistema ng pasasalamat. Host, Lin Zhao. Kasalukuyang halaga ng pasasalamat, 100. 1% ng enerhiya ng portal ang naibalik. Naka-unlock ang bagong manlalaro na gantimpala. Naka-activate ako ng sistema. Anong swerte ko naman dito? Sa tulong ng sistema, hindi ba't parang naglalakad ako ng may kapangyarihan dito sa sinaunang panahon? Anong nangyari, Ginoo? Babala, ang tagapangasiwa ng pondo ng pamilya Kian ay nagkaroon ng masamang intensyon sa host. Bilang ng panganib. 1 oras. Dapat sana ay 1 tao lang ang iligtas. Ngayon, mukhang marami ang dapat ayusin sa sinaunang panahon. Bumalik ka na, Ginoo. Ang pamilya Kian ay may kapangyarihan sa Heishi Town. Hindi ka pakakawala ng namamahala roon. Ang dalagang ito, sa halip na tumakas,
ay pinapaalalahanan ako tungkol sa panganib. Naging matatag na ang ugali. Alam mo ba kung saan pwedeng magtago pansamantala? May isang sirang bahay sa kanlurang bahagi ng Nayon. Dati may isang matandang manghuli doon. Namatay sa gutom noong nakaraang taon, kaya't walang gustong tumira roon. Bakit walang gustong tumira? Dahil sa mga butas at ulan. Narinig ko may mga lobo pa sa gabi. Kahit mahirap ang kalagayan dito, mas mabuti pa rin kaysa sa maharang ng pamilya Kian sa daan. Ipakita mo ang daan. Ah! Madumi ang katawan ko. Ayusin mo ang pagdala ng daan, huwag kang magreklamo. Ayaw ni kuya na kumain ako ng bigas. Ayaw ni ate na makita ako. Hindi naglakas loob ang mga tao sa Nayon na iligtas ako. Walang sinuman na katulad ng lalaking ito na nagprotekta sa akin. Nagdagdag ng 20 sa halaga ng pasasalamat. Ganito kabilis. 120 ang halaga ng pasasalamat. Enerhiya ng portal 1.2%. Maaari nang buksan ang portal isang beses. Tanging ang mismong host ang makakabalik. Ang dalang timbang ay hindi dapat lumagpas sa 1.0 kilo. Maaari lamang magdala ng 1.0 kilo. Ibig sabihin nito, makakabalik ako sa modernong panahon para kumuha ng supply. Ngunit sa ngayon, hindi ko maidaragdag si Shen Qinghe doon. Kailangan nating magtayo ng isang ligtas na base dito sa sinaunang panahon. Ang sirang bahay ay akma. Mukhang ang mga taong ito ay lahat ay nahihikayat ng amoy ng tinapay. Ang tagutom ay ginawang anino ang mga tao. Napakahirap mabuhay. Mahal na Ginoo, pakiusap, bigyan niyo ako ng makakain. 3 araw nang walang kanin ang bata. Wala nang makain. Pero may natirang kalahating bote ng mineral na tubig. Mahal na Ginoo, napakalinis ng tubig na ito. Dahan-dahan, pakainin mo ang bata, huwag kang magpakatanga. Salamat, Ginoo. Nagdagdag ng 1-0 sa halaga ng pasasalamat. Alaynan. Nagdagdag ng 1-0 sa halaga ng pasasalamat. Iligtas ang tao para maging mas malakas. Maging mas malakas para makakuha ng mga materyales at iligtas ang tao. Tamang siklo, Ngunit ang mga tao ng pamilya Kian ay maaaring dumating anumang oras. Hindi tayo dapat magtagal. Ngayon ang pinakamahalaga ay itago muna. Ang bahay na ito ay talagang sira-sira. Masyadong sira dito, Ginoo. Mas mabuti ng sira para walang magnanakaw at walang maghahanap. Walang mag-iisip dito. Sa gabing ito, magtiis na lang tayo. Aayusin ko ang bubong. Marunong akong magluto at mag-init ng apoy. Marunong din akong maglaba. Hindi ako kumakain ng libre. Mabuhay muna. Dagdag na 30 sa pasasalamat. Ginoo, kayo ay isang banyagang mahal na tao. Hindi kami magtatangkang mang-insulto. Gusto ko lang sanang magtanong. May pagkain ka pa ba? Gusto niyo bang mabuhay? Gusto niyo bang mabuhay? Basta't may makakain. Handa kaming magtrabaho ng mabuti. Humihingi kami ng tulong, Ginoo. Kaya nating magtrabaho. Marunong akong magputol ng kahoy. Marunong akong kumuha ng tubig. Hindi ako nag-aalaga ng tamad. Kung gusto mong kumain, ayos lang. Simula bukas, mag-aayos ng bahay, lilinisin ang balon, maghuhukay ng bodega, at magbabantay sa gabi. Sabay sa trabaho, may pagkain. Sino mang tamad, walang pagkain. Sino ang may lakas namang agaw? Basta't bigyan mo kami ng pagkakataon. Susunod kami sa iyong utos. Kasalukuyang halaga ng pasasalamat, 430. Enerhiya ng portal, 4.3%. Kailangan nating bumalik sa modernong panahon para kumuha ng mga supply. Bigas, asin, sausage, at mga kagamitan. Ang unang batch ng mga supply ay makakapagbigay buhay dito. Lalabas lang ako saglit. Babalik bago magdilim. Gusto nang umalis ng binata. Dito na ang magiging lugar natin. Hindi kita iiwan. Ang ating lugar. Kailangan kong mahanap ang daan ng paglipad. Sila ang mga tao na nagnakaw ng pera. Nagpapanggap na may kapangyarihan. Saktan mo siya, putulin ang mga binti niya. 10 tao na may mga pamalo ang tumatakbo papunta rito. Malapit na ang panganib. Naabot ang kondisyon para sa bagong manlalaro na gantimpala. Gusto mo bang gumastos ng 300 na pasasalamat na halaga? Buksan ang pangunahing kakayahan sa paglalakad sa lupa. Tamang-tama ang pagdating. Gusto kong makita ang mga masamang aso ng sinaunang panahon. Kaya mo bang tiisin ang unang suntok ng sistema?
Ginoo. Huwag kang lumapit, talagang papatayin ka ng pamilya Kian. Buksan ang pangunahing kakayahan sa lupa. Maaari mong kontrolin ang lupa sa loob ng 3 siko. Bakit mo pinipilit ang pamilya Kian? Ngayon, hayaan mong makita mo. Ah! Ang binti ko. Sabi ko na. Huwag mo akong hanapin. Ito ay mahika ito. Sugod, sino ang kukuha sa kanya? 10 sakong bigas ang gantimpala. Hihi! Ah! Walang mali sa gustong mabuhay. Pero kung sasaktan mo ako, may kapalit yan. Ah! Ah! Para siyang ipinadala mula sa langit para tulungan ang mga mahihirap. Una kong nakita na may nagpatumba sa mga tao ng mayayaman. Sobrang nakakagalit. Sino ka ba talaga? Bumili ako ng tao para sa iyo. Tinanggap mo ang bagay at nagdala ng tao para magnakaw. Ito ay tinatawag na masamang asal. Ako ay tao ng pamilya Kian. Hihi! Enye! Malakas ang pamilya Kian. Mas malala pa kaysa sa tagutom. Mula ngayon. Sa nayon na ito, sinumang sumusunod sa mga alituntunin, ay magkakaroon ng pagkain. Sinumang mang-aabuso sa kapangyarihan. Sinumang magnanakaw ng bigas at magbenta sa iba. Inilibing ko siya. Bigyan mo kami ng daan. Nakikinig kami sa iyo, Ginoo. Sa kasalukuyan, ang halaga ng pasasalamat ay 760 na. Ang laban ay isang paraan. Ang pagkain ang pangunahing kailangan. Walang pagkain, kahit sino pa ang malakas, hindi makatatagal ng 3 araw. Kailangan agad bumalik sa modernong panahon para magdala ng suplay. Ngunit bago umalis, kailangan nating itakda ang mga patakaran. Hilahin ang tao palabas. Sila rin ay mga mahihirap na nilalagay ang buhay sa panganib para sa pagkain. Wala namang nasaktan o napatay. Bigyan sila ng pagkakataong mabuhay. Kung gusto mong bumalik sa pamilya Kian, isama mo siya at umalis. Kung gusto mong mabuhay, bumalik ka bukas at magtrabaho sa sirang bahay. Mag-aayos ng bahay, 1 mangkok ng lugaw sa 1 araw. Magbabantay sa gabi, 2 mangkok sa 1 araw. Totoong may lugaw. Mag-aayos ng bahay, 1 mangkok ng lugaw sa 1 araw. Magbabantay sa gabi, 2 mangkok sa 1 araw. Totoong may lugaw. Ang kailangan ko ay tao. Hindi kayong mga patpat na ito. Ginoo, hindi na ako babalik sa pamilya Kian. Handa akong magtrabaho para sa inyo. Handa akong magtrabaho. Naglalakas loob kayong talikuran ang pamilya Kian ko. Dalhin sila. Hintayin mo, hindi ka patatahimikin ni Ginoong Kian. Sabihin kay Kian Wantong, na sa loob ng 3 araw, siya mismo ang magdadala ng bigas bilang paghingi ng tawad. Kung hindi, ako na ang kukuha. Ginoo. Malaki ang imbakan ng pagkain ng pamilya Kian. Marami ring tagapagbantay. Nakakatakot. Natatakot akong masaktan ka, Ginoo. Huwag kang mag-alala, matibay ang aking buhay. Kailangan kong umalis sandali. Manatili ka dito at makipag-ugnayan sa matandang pinuno ng nayon para sa pagrehistro ng tao. Babalik ba talaga ang binata? Kumain ka ng kaunti habang naghihintay na bumalik ako. Bakit hindi ka kumakain? Ito ang iniwan ng binata para sa akin. Gusto kong hintayin na bumalik ang binata bago kumain. Ang kasalukuyang halaga ng pasasalamat ay 860 na. Nakatukoy ng portal. Limitasyon sa dalang 0 kilo. Bumalik. Bumalik. Kailangan ako ng mga taong ito. Naghihintay sila sa akin para bigyan sila ng pag-asa na mabuhay. At si Shen King. Yung batang nailigtas ko gamit ang 1 piraso ng tinapay. Katulad din niya sila. Naghihintay din siyang makauwi ako. Bumalik. Sa sinaunang panahon, ang dami pang nangyari. Pero sa modernong panahon, 9 na minuto pa lang. Parang nakadikit na sa katawan ko ang bugtong na ito.
Ginoong Lin, ang mga bagay sa basement ng inyong ancestral house ay hindi sa inyo. Ang mga bagay sa basement ng ancestral house ay hindi akin. Umalis bago mag-alas 12. Kung hindi, ikaw ang may pananagutan. May mga tao sa modernong panahon na nakakaalam ng portal. Kahit na alam nila ang tungkol sa ancestral house at basement. Hindi ito isang biro. May nagmamasid sa akin. Kailangan kong kunan ng screenshot ang mensahe. Isara mo na ang lokasyon. Huwag nang iwanan ang is-it card. May problema sa modernong panahon. Ngunit sa sinaunang panahon, naghihintay ng pagkain para mabuhay. Unahin ang buhay bago ang pagsisiyasat. Akala ko ang natitira sa buhay ay utang at pagbebenta ng bahay. Ngunit ngayon, isang pintuan patungo sa isa pang. Panahon ang nagbago ng aking kapalaran. Talagang nakakatawa. May naghihintay sa akin para sa tulong. Mayroon namang nagbabanta na paalisin ako. Ayaw ko talagang may ibang nagdedesisyon para sa akin. Ginoo, hindi ka ba dapat maghintay? Natatakot akong hindi na bumalik ang Ginoo. Sabi ko nang bumalik ako, tiyak na babalik ako. Nye. Ah. Bigas. Ah. Bigas. Walang kahit na kaunting ipa sa bigas na ito. Ang bigas na ito. Kahit ang mga mayayamang tao sa bayan ay hindi araw-araw nakakakain nito. Magluluto tayo ng lugaw ngayong gabi. Lahat ba ay lulutuin? Kalahati lang. Sumusunod tayo sa mga patakaran ngayon. Bawat isa ay kalahating mangkok ng lugaw. Ang mga bata at matatanda ay mas maraming lugaw. Bukas, magsisimula na tayong magtrabaho. Ayon sa trabaho, ibibigay ang pagkain. Salamat, Ginoong Xi, sa pagliligtas sa amin. Tumaas ang antas ng pasasalamat ng 60. Ang mga taong ito ay lumuhod sa akin. Hindi dahil sila'y alipin. Ito ay likas na reaksyon ng mga taong muntik ng mamatay nang makahanap ng pag-asa. Walang silbi ang pasasalamat sa akin. Ang buhay, kailangan mong pagsikapan. Ang pagkain, kailangan mong kitain. Sama-sama tayong maglakad sa daan sa likod. Tama ang sinabi ng binata. Hindi tayo magiging mga gutom na multo, gagawin natin ito. Gagawin. Sa mga taon ng tagtuyot, ang pag-aaksaya ng kahit isang patak ng bigas ay isang kasalanan. Ang bango ni Inang. Ito ay hindi lugaw. Ito ay tadhana. Nako, andito na naman ang mga tao ng pamilya Kian. Ilang tao ang nandyan? Mga tao mula sa pangkat ng mga butil ng pamilya Kian. 10 sasakyan. Puno ng mga butil. May utos si Ginoong Kian. Sinumang mag-ulat kay Linzhao. Isang takal ng bigas. 10 takal ang gantimpala sa sinumang makakakuha. Gamitin ang bigas para makuha ang loob ng tao. Sayang, huli na kayo dumating. Nasa puso na nila ang sabaw na ito. Ngayon, gagamitin ng pamilya Kian ang bigas para bilhin ang buhay ko. Paano kayo pipili? Sino ang gagalaw sa anak ng Ginoo? Kailangan munang dumaan sa katawan ng tatay ko. Pinapakain tayo ng pamilyang Kian para maging aso. Binibigyan tayo ng lugaw ng anak ng Ginoo para maging tao. Ginoo. Sa pagkakataong ito, anak ng Ginoo, hindi ka nag-iisa. Sige, sa gabing ito, iiwan natin ang mga butil ng pamilyang Kian. Lumabas ka na, Linzhao. Sabi ni Ginoong Kian, kung luluhod ka at aamin sa kasalanan mo, at ibibigay mo ang batang babae ng pamilya Shen, pati na rin ipapaliwanag mo kung saan galing ang puting bigas mo. Pwedeng patawarin ang buhay mong parang aso, hahaha. Talagang hindi pa nakakalimot ang pamilya Kian. Huwag kang matakot. Kayo mga tao ng pamilya Kian. Ang dami ninyong walang kwentang sinasabi. Naghahanap ng kapahamakan.
Paano kayo mga mababang uri ay nais makipagtalo sa pamilya Kian? Ang bigas ay inimbak ninyo. Ang presyo ay itinataas ninyo. Ang tao ay pinatay ninyo. Ngayon gusto pa ninyong bilhin ang aming konsensya gamit ang bigas. Mabuti ba ang konsensya? Nakikita mo ba? Kailangan lang mahuli si Lin Zhao. Ang mga bigas na ito ay sa inyo na. Ipinakita niya sa inyo ang bigas. Ngunit hindi niya kayo pinapayagang kumain. Ngayon papakainin ko kayo. Ang bango. Kain. Ang karne ay karne ni nanay. Sumama kayo sa akin, may lugaw ngayong gabi. Bukas may kanin. Sa hinaharap may sahod. May lupa kayong sasakahin, may bahay kayong matitirhan. Sumama kayo sa pamilya Kian. Makakatanggap kayo ng isang takal na bigas ngayong gabi. Bukas, magpapatuloy akong maging aso. Buksan ang pakiramdam ng lupa. Narito ang lumang kanal. Kakabagsak lang. Siyempre. Tigil, tigil na. Agawin ang sasakyan. Sasaksakin kita muna. Ginoo. Bumalik ka at sabihin kay Kian Wantong. Tinanggap ko na ang mga supply. Tinanggap ko na rin ang tao. Kung muling darating, kukunin ko ang kanyang buhay. May supply na tayo, hindi na tayo mamamatay sa gutom, hahaha. Simula ngayong gabi, magtatayo ng bodega ng bigas. Lahat ng pagkain ay dapat nakarehistro. Unang kakain ang mga matatanda at bata. Ang mga nagtatrabaho ay makakakuha ng bigas batay sa kanilang paggawa. Sinumang magnanakaw ay itataboy sa nayon. Sinumang mang-agaw ay dapat managot sa mga resulta. Ako ang magtatala, Ginoo. Marunong akong magsulat. Tinuruan ako ni Itay dati ng kaunti. Mabagal akong magsulat, pero hindi ako nagkakamali. Simula ngayon, ikaw na ang bahala sa talaan ng bigas. Isang ulilang babae na ipinagbili ng hipag. Ngayon, siya na ang namamahala sa talaan ng bigas. Nga. Ipinapakita ng lalaking ito sa lahat sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Hindi ako isang bagay na pwedeng bilhin o ibenta. Dati rin akong taong mapagkakatiwalaan. Mag-i-upgrade ba? Sa wakas, pwede nang mag-upgrade ang sistema. Patalastas mula sa munisipyo. May mga taong may kapangyarihan na nagtipon-tipon para magnakaw ng bigas. Bukas sa tanghali, papasok ang mga sundalo ng bayan para supuin ang mga tulisan. Hindi pwede sa pamilya Kian. Darating ang mga opisyal. Tamang-tama, kailangan ko pa ng isang legal na karatula. Nako, ang pagnanakaw ng bigas ay parusang kamatayan. Mapuputulan ba tayo ng ulo? Hahaha, natakot ka na. Kayo mga mababang uri, naglakas loob kayong nakawin ang pagkain ng pamilya. Akala nyo ba walang makakapagpigil sa inyo? Pagdating ng county magistrate, lahat kayo ay mamamatay. Masisira ba ang anak ng Ginoo dahil sa akin? Hahaha. Salamat sa paalala. May pulang tela ba sa nayon? Pwede na rin ang puting tela. May ilang piraso ng kurtina. Lahat ng marunong sumulat, lumapit dito. Mula ngayon, hindi ito pugad ng mga bandido. Ito ay kampo ng tulong. Ang pagkain ay hindi ninanakaw. Ang pamilya Kian ay nagtabi ng pagkain para sa sakuna. Ginamit ito ng mga biktima ng kalamidad para mabuhay. Hinahanap nila ang pinuno ng pamilya. Hindi sigurado kung ninakaw ito. Ginamit ang binhi para mabuhay sa lungsod. Hindi ako ang may kasalanan. Hindi ako sigurado kung ako ang may kasalanan. Napilitan lang ako. Napilitan lang ako. Hindi dapat lumayo mula sa bayan. Ang mga matatanda at bata ang laging nasa unahan. Pinagapos nila ang mga tagapangalaga ng bahay at ginawang alipin si Niu Fang. Sila mismo ang malinaw na ebidensya ng krimen. Kilala ko, ako ang nagtatala ng mga pangalan. Ate Xiao Mu, ikaw at ang iyong anak. Sa hinaharap, makikilala mo rin ang mga salita. Lahat tayo ay makakaunawa ng mga salita. Kailangan ng isang emperador, ang kapangyarihan ng Diyos. Tiyakin ang batayan ng edukasyon. Ihiwalay ang enerhiya ng lupa. Iwasan ang pagkabasa ng ugat.
dumating ang ulap sa amoy ng sasakyan. Naging matatag ang loob ng buhay sa ulap. Buksan ang sistema ng pakiramdam sa antas. Palakasin ang trabaho. 50 kilo para sa pagkukumpuni ng bahay. Matapos buksan ang mahiwagang kakayahan. Ginoo. Ito ang damit ng Diyos. Na pang-wholesale. Ito ay ang pakyawan na bersyon ng kasalukuyang pabrika. Ng pakyawan na bersyon. Nasaan na ito? Ito ay isang magandang kasunduan. Isang lugar na pinagsasamantalahan. Napakabuti talaga. Sinasagip ko siya. Ikaw ay mula sa pagnanakaw. Hanapin ang mga tagapangalaga ng tahanan at mga bilanggo ng nayon. Kumpleto ang mga saksi at ebidensya. Tiyak, magkakaroon ng 3 araw na pagsusuri sa 62 tao. May mga tala ang mga tagapangalaga ng mabuting lakas. Hindi ito gulo. Napakadetalyado ng opisyal na proseso. Si Chang Bukhang ay talagang para sa mga tala ng sunog. Namatay sa gutom ang mga bai. Pagsasama-sama. Mangalin sa ibang bansa. Naglaro ng sakit na parang tubig. Hindi pangkaraniwan ang karanasan. 300 barya para sa martilyo ng ina. Binili na ang anak na babae ng pamilya Shen sa Wine Tower. Nagpadala ng bawat isa upang maghanap ng tahanan. Malaki tulad ng hangin, ngunit pilit hinahanap ang ugat ng magnanakaw na si Fei. Ang ulap ng pag-antala ay hindi pabor sa posisyon ng mahal na tao. Ang opisyal na ito ay nasa harap ng palengke ngayon. May kaguluhan sa nayon dahil sa balita. Hindi pa naipahayag ang patunay. Ha ha ha. Ang pamilya sa lungsod ay lihim na nagtatanggol sa hari. Hindi mo ako pwedeng hulihin. Tumahimik ka, Fang. Itago ang ugat ng baka. Itaga ang huling bilang sa nakababa. Itaga ang lahat ng bilang sa nakababa. Itaga ang huling bilang sa nakababa. Sa huli, ang Baifu ay tiyak na magtatag ng ugat. Ngunit hindi pinapayagan ang templo ng Huo. Itaga ang batong ugat. Mahal na Yang Ming, ngunit may isang bagay pa ang dapat isaalang-alang. Kung nais ng hukbo na gamitin ang mga banyagang bagay bilang garantiya, lahat ng mga mabuting tao ay mananatili sa nayon sa ilalim ng apoy. Gamitin ang mga anak para tulungan ang pamilya ng Hugh. Ang opisyal na ito ay humahanga. Hindi ito isang simpleng usapan. Kailangan itong maayos na pamahalaan. Ito ang tunay na kakayahan. Ang gutom na lobo ay maaari ring magpanggap na mabuti. Hindi masyadong tuyo ang Heshi County. Pagkatapos hanapin si Fang Tongyu, maaaring hindi na siya mawala. Kung ikaw ay tahimik, maaari kitang protektahan. Ginoong Lin, kailangan ko ang iyong natatanging pinagmulan. At ang iyong mga kalakalan sa ibang bansa sa likod mo. Magsanib muli sa isang malaking kasunduan. Nagdagdag ng 200 na halaga ng pasasalamat. Nagdagdag ng 180 na halaga ng pasasalamat. Nagdagdag ng 70 na halaga ng pasasalamat. Natukoy ng sistema na matagumpay na nakapagtatag ang hari ng Su ng mga pamantayang pamamaraan sa pagtulong sa sunog. Pusong babae. Matapos buksan ang side quest, ibalik ang supply ng tubig sa nayon ng 3 bibig. Gantimpala sa misyon, kakayahang maglakad sa tubig, kinakailangan ang mga naunang kondisyon. Kakayahan sa tubig. Nakatayo ako sa gitna ng labanan ng mga lobo at tigre. Ang krisis ay naalis mula sa kahoy. Walang panalo, dito pa lang nagsisimula ang lahat. Ginoong Yunyan Hang, walang silbi. Walang tubig sa pagkuha ng 3 piraso. Noong panahong iyon, muntik nang bumagsak ang bundok. 3 taon, muntik nang bumagsak ang bundok sa pagkuha ng piraso.
May mga ugat ng tubig, pwedeng maghukay. May tubig sa balon ng Zhao. Lahat sa uli ay nahahati sa 3 grupo para magpalitan sa paghukay. Hindi kailanman binigyan ni Lao Jai ng mainit na pagkain. Hindi kailanman nakatikim ng mainit na kanin si Lao Jai. Hindi pa nakatikim ng ganitong init ang sasakyan na ito. Ang pagkakaroon ng tiwala ay nakasalalay sa matibay na pundasyon. Mga alituntunin at inaasahang hinaharap. Maraming lihim ang itinatago ng binata. Ngunit tiyak akong hindi siya mag-aatubiling hanapin sila. Lahat ng bagay ay basa ng tubig. Ang lupa ay talagang basa. Pumasok sa bahay ng kalmado. Magpabagal. Maging maingat, baka mag-leak ng tubig. Talagang may tubig na lumalabas mula sa bundok. Kulang na lang ang halaga ng pasasalamat na ililipat. Maaari nang ipakita ang kakayahan ng tubig at kawayan, napakaganda. Maaari nang ipakita ang kakayahan ng tubig, napakaganda. Hindi pwede, Ginoo. Hindi pwede, Ginoo. Hindi malinis ang tubig na ito. Maaari nang gamitin ng lahat ng may tiwala. Nawawala ang apoy ng kahoy. Palaging nawawala ng pag-asa. Bakit hindi ka pa natutulog? Hindi pa na-verify ang mga account. At kailangan ko pang hanapin si Ginoong si sa templo. At kailangan ko rin si Ginoong si sa templo. Narito ang iyong gantimpala. Maganda ang board na ito. Mula sa ulap, dumaan ang purong birch na ito. May mainit na tubig. Nainom na ni Ginoong Yubay. Si Ranyu Anzai. Siguradong hindi tubig ang problema. Nasaan ang mga kamag-anak? Ang pangalan niya ay Xudashan. Pakiusap, iligtas mo siya. Ang matandang kapitan ng nayon paiksuan. Isang tigre ang namatay sa maliit na balon. Ang tigre ay namatay at ang tubig ay tumaas. May organikong ulap, huwag galawin ang kanyang katawan. Tubig. Itong pang-ayos ay para kay Xushan. Siya ay si Shen Yiji. Tumakas siya mula sa tahanan ng pamilyang Qian. Siya ay nakapagbigay ng tulong sa mga kababayan. Tandaan mo, hindi ka magiging sikat kung wala siyang lakas. Dalhin mo ito para sa proteksyon. Dalhin mo ito para sa proteksyon. Ang mga tao ng ikalawang tigre ay sumusunod. Ang mga tao ng ikalawang tigre ay sumusunod. Buhay lang ang hulihin. Tungkol sa usapan ng hangin, lahat ng tao ay naghihintay ng desisyon. Ang tubig sa balon ay tunay na mahalaga. Talagang may halaga ang bawat patak. Ito ay tungkol sa paghahanap ng sariling tahanan. Ito ay tungkol sa pagtiyak ng kaligtasan ng ating buhay. Nais nilang sirain ang pinagkukunan ng tubig. Nais nilang ilagay tayo sa matinding panganib. Ngayon, tatanggapin mo ba ang hamon? Hindi ka dapat tumanggi sa hamon. Pwedeng i-allocate na attribute points, isa water manipulation basic control. Kagamitan sa water manipulation. Kakayahan sa water bamboo. Sa wakas, kaya na nating gumamit nito. Huwag namang magkaproblema si Ding Gongzi. Ibigay mo na si Jen Liang at ang water well. Kung hindi, hindi ka namin palalayain. Bakit mo ako binato ng bigas? Nakita mo akong bumalik, sinukuan mo ako. Pinaasa mo ako. Itinulak mo ako sa kapahamakan. Pero itinuring mo akong kapatid. Ang galit na ito ay tila walang hanggan. May kahinaan ako. Haha, kahit na sa mga ganitong pagkakataon, nag-aalala ka pa rin sa akin. Hindi mo alam ang iyong lugar. Gabi na ito, kailangan kong ipagawa siya sa ospital mula sa labas.
Ilabas ang ugat at tubig. Kung hindi siya susunod, bibiliin kita sa Spring Breeze Tower. May mga alituntunin. Kailangan mo lang sumunod. Maaari kang maging kalmado. Hindi siya makakasakit sa akin. Para lamang sumipsip ng lahat ng enerhiya ng tagapag-alaga. Para kay Gong Hihyu, mula sa pagpasok sa likod na bahagi ng paglikha, nakakuha ng kasiyahan sa cloud. Hindi ito kamatayan. Ginoo. Siguraduhing saktan siya. Pag-usapan kung paano bumili ng buhok. Hindi ka karapat-dapat. Kaya mong kontrolin ang kapangyarihan ng tubig. Sistema ng pag-alis ng tubig. Naku, hindi mo talaga ginawa. Isang hakbang pa. Isang galaw pa. Sa susunod, itutok ang mukha. Ay, ayoko na. Ginoo Maiding. Tubig, tubig, dalhin mo ako sa iyong tahanan. Pakiusap, tulungan mo ako. Para lang sa pagsipsip at lahat ng mga bantay. Paluwagin mo ang depensa sa gilid. Hayaan mong paluwagin ang depensa ng grupo. Nakaplano na ako para sa larong ito. Lin, pakibigay ang grupo. Hindi ako ito. Ako lang ang tumutulong. Ako at si Zhao County ay matibay ang pagkakaibigan. Si Xiao at si Fu Cheng ay sumusuporta sa negosyo. Kung magagalaw mo ako, tiyak na mamamatay ka. Ikaw ay nag-ipon ng mga taon ng apoy. Mapapahamak ang mga walang sangay. Ikaw ang bumili kay Layang. Ikaw ang kumakanta sa bawat bahay ni Zongto. Plano nilang putulin ang pangunahing pinagkukunan ng tubig ng nayon. Ikaw ay nagbigay ng suhol sa mga lokal na opisyal. Isa-isa, bawat kaso. Bakit hindi kita pwedeng galawin? Puro salita lang. Wala kang ebidensya. Ang tambak ng mga dokumento sa bahay mo ang pinakamatibay na ebidensya. Hindi pwedeng buksan. Hindi mo pwedeng galawin ang mga dokumento ko. Ang dami nito. Sapat ito para pakainin ang buong nayon ng isang taon. Sa labas, maraming tao ang namamatay sa gutom. Nagpapalit ng anak para mabuhay. Sa amin, halos walang ani. Halos mamatay sa gutom ang anak ko habang naghahanap ng pagkain. Sa inyo, puno ang imbaka ng pagkain. Pero ayaw ninyong tumulong. Sigurado ka bang may mga tao ka pa? Ito ang aking ugat. Hanapin ang mga ugat at opisyal na isara ito. Lahat ng ugat ay dapat irehistro ng isa-isa. Ngayon ay ginagamit para sa tulong sa mga biktima ng sunog. Walang sinuman ang dapat magtago ng kahit isang ugat. Ito ang ugat na makakapagligtas. Hindi ito basta-basta ugat ng kayamanan. Magpakita ng paggalang sa prinsipe. Ayusin ang mga papeles bago magparehistro. Si Mumi ay hindi lang basta nagpapakita ng kabutihan sa mga taong nagbabantay sa akin. Siya ang naging pinakamaasahan ko sa gitna ng gulo sa mundong ito. Ang kanyang katapatan ang aking sandigan. Ngayon, ang leader ay nag-iingat ng seguridad. Ang sinumang gumagalaw ng walang permiso ay mamamatay. Agad na kunin ang tropeo ng rebellion. Ayon Jiji Zhao Zeyuan. Hinahanap ko ang pinagmulan ng pamilya. Hinahanap ko ang pinagmulan ng pamilya at ngayon ay natagpuan ko na. Kailangan niyang tiyakin na mapanatili ang koneksyon. Gusto mo bang malaman? Saan nga ba ang tunay na pinagmulan ng eksklusibong overseas? Saan nga ba ang tunay na pinagmulan ng eksklusibong overseas? Palaging mainit ang overseas na bote ng liuli. Nakatagpo ng malawakang pagsasama ng mga tao. Patuloy na tumataas ang halaga ng pasasalamat. Ipinapahayag ang enerhiya ng ESI na nagbukas ng 15% ng espasyo ng mga bagay. Ipinapahayag ang enerhiya ng I na nagbukas ng 15% ng espasyo ng mga bagay. Espasyo ng imbakan. Ang modernong kagamitan ay hindi na kailangan pang recharge. Ang tunay na pagbagsak ng dimensyon ay nagsisimula pa lamang. Ang aktwal na pagbagsak ng dimensyon ay nagsisimula pa lamang. Punong opisyal ng bayan ng Mao Shui. Talaga bang iniisip mo na hindi ako kikilos laban sa pagsuway? Gusto ko sanang itanong. Tungkol pa rin ba ito sa buhay ng mga tao? Ang linyang ito ang tumatama sa pinakaugat. Ang pangungusap na ito ang tumatama sa pinakaugat. Gagawin lang niya ang nararapat kahit ikapahamak niya.
Ang taong ito sa bodega. Hindi ako magpapadala sa sinumang tanong. Hanapin ang tamang paraan sa mga pribadong bagay. Gusto ni Zhao Ziyuan na makilala sa kanyang mga nagawa. Ang bodega ay puno ng mga gamit. Malamang na magiging malaking gulo ito. Sige, ipakita mo sa aming templo. Magpatuloy sa pag-aalaga ng bodega. Magpatuloy sa pag-aalaga ng mga supply. Walang kahit na kaunting pagkakamali sa mga tala. Ang mga sundalo ng bayan ay nananatili sa loob ng korte. Kung sakaling ang batang ito, hindi siya gagalaw, susundin ko ang mga alituntunin. Sa oras na ito, pinapayagan ang pribadong pagkuha ng isang butil. Ito ay upang ipasa ang lakas. Kaya't ipasa ang lakas sa tamang paraan. Hanapin ang bahay isa, kulang ang imbakan ng kahoy 320. Dalawa, kulang ang supot ng trigo 180. Imbakan ng dalawa, maliit na supply 1805, 5, 5, 7, 5, 5, 7, 5, 5, 4, 5, 5, 7, 7, 7, 7, 7, 4, 5, 5, 4, 5, 6, 5, 3, 5, 5, 5, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ang nanay ko ay nagugutom sa susunod na buwan na iwan sa bahay. May mga butil naman sa bahay. Talagang mas mabuti pang hindi na mabuhay. Naging komplikado ang mga bagay at hindi na ito makontrol. Naging ganap na kontrol sa mga bagay. Ganap na kontrol sa mga bagay. Hindi na makontrol ang mga bagay. Ganap na kontrol sa mga bagay. Naging ganap na kontrol sa mga bagay. Alam ng lahat. Pusong nag-aalab. Hindi ko na kayang pigilin ang bagay na ito ngayong gabi. Ginoong Lin, pinapayagan ko kayong magsimula ng apoy upang iligtas ang mga tao. Ito ay para sa kapayapaan ng inyong mga kababaihan. Ito ay upang mapanatili ang inyong mga kababaihan sa kaligtasan. Huwag hayaang magdulot ng gulo ang mga lokal na mayayaman. Hanapin ang mga ugat ng apoy sa bahay. Narito ang ebidensya. Kumain ng walang laman na mga banga. Maging maingat sa mga bundok sa umaga. Salamat kay Ginoong Bei, nakaligtas ako. Ang tao ay nagtataguyod ng mga sining at nag-aalok ng bawat talakayan. Bakit ka nag-aalala sa bawat tao? Ito ay dahil sa mga utos ng mga opisyal. Huliin ang mga mahihirap na tao. Lahat ay tiyak na hahanapin ang mga utang. Hanapin ang mga lihim na usapan at mga apoy ng mga tao. Zhao Ziyuan, nahuli mo ako. Binabasa mo ang mga benepisyo na ibinigay ko sa iyo. Tingnan mo, nagagalit ang hukuman. Isara mo ang kanyang bibig. Nakatuon lamang siya sa sariling kapakanan. Hanapin ang magandang lupa sa Tianxian. Hanapin ang magandang lupa sa Tianxian para sa imbakan. Bukas, ibibigay ayon sa sitwasyon ng apoy. Wala na tayong lakas. Wala na tayong makukuha. Si Ginoong Bei ay tiyak na nagtuturo at gumagawa ng sarili niyang gawain. Si Ginoong Lin ay nagtatrabaho sa opisina ng guro. Si Ginoong Bei ay tiyak na nagtuturo at gumagawa ng sarili niyang gawain. Ang malaking ugat ay dapat umangkop sa kaunting pagsasanay. Dito na lang tayo mag-akyat ng bodega. Ito ay tiyak na nagdudulot ng mga problema sa mga nakaraang transaksyon. Kulang ako sa mga nagawang proyekto. Ang hinahanap ay ang mga nagawa sa serbisyo. Ang kailangan ko ay matiyak ang mga nagawa. Ang bagay na ito ay tiyak at ligtas. Makakamit ang pangalan at yaman. Hanapin ang pangunahing bodega ng tulong na pinamumunuan ng opisyal ng lungsod. Si Shen ang bahala sa pag-audit ng mga talaan. Hindi kailanman kukulangin kahit sino. Maraming salamat, Ginoong Bei. Ako si Qi, ang puso at ugat ay mabuti. Ang mga mata ay nagtatakda ng pinakamainam na sitwasyon. Pasasalamat na halaga ay nadagdagan ng 900. Maaari bang ipasa ang Qi upang muling ipunin ang lahat ng nawalang 0%? Ang espasyo para sa imbakan ay opisyal na umakyat. Ang espasyo para sa imbakan ay umakyat. Ang mga modernong bagay ay maaaring itago ayon sa nais. Hindi na kailangang magdala ng mabigat na kargamento. Gumawa ng malaking pagtaas sa benepisyo. Malaking pagtaas ng benepisyo. Nakalutas ng problema ni Wang. Susunod na paunlarin ang industriya ng bigas. Naging magulo ang sitwasyon.